Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Pagkahulog ng pick-up sa gilid ng tulay sa Bangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Negosyante, patay. Barangay Kagawad sa Malasiki, Pangasinan, patay. Matapos na barilin sa Barangay Hall. Malakas sa ulan at hangin, naranasan ng maglandfall ang bagyong Mirasol sa Kasiguran, Aurora. Latest sa galaw ng bagyo, alamin. At kilalanin ang Dancing Poso Enforcer sa Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy na tinatawid ng bagyong Mirasol ang Northern Luzon ngayong hapon. Base sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northeastern portion ng Pangasinan at northern portion ng Nueva Ecija. Umantabay lang sa updates sa susunod na bulletin ng Pag-asa na ilalabas maya-maya lamang. Huling namataan ng sentro ng bagyong Mirasol sa vicinity ng Tanudan, Kalinga. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ng umaga o hapon ay nasa labas na ito ng PAR. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa maraming probinsya, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Alauna ng madaling araw kanina, nagsimulang maramdaman ang pananalasa ng bagyong Mirasol sa Aurora. Nawalan ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa probinsya. Pasado alas 3 sa madaling araw, mas lumakas pa ang ulan at sinabayan ng hangin nang maglandfall ang bagyo sa Kasiguran. Nakaranas din ng pag-ulan ang ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, City Camp Lagoon sa Baguio City mahigpit na minomonitor ng CDRRMO sa posibleng epekto ng bagyong Mirasol. Mula Baguio City, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula kaninang umaga hanggang bandang hapon ay naranasan ang light to moderate na pag-uulan sa Baguio City. Pero sa mga oras nga na ito ay bahagyan ng humina ang naranasang pag-ulan sa City of Pines. Mayat-maya ang paglilinis ng City Engineering Office sa mga naipong basura sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry sa Baguio City. Kung hindi aalisin ang mga basura, mabilis na aapaw ang tubig sa City Camp Lagoon. Mahigpit ang monitoring ng CDRRMO dito sa may City Camp Lagoon. Kapag umabot na kasi sa yellow marker ang antas ng tubig sa may lagoon, ay agad magpapatupad ng preemptive evacuation ang otoridad. We are alerting our BDRM committees on our counterparts sa barangays to continuously monitor their areas, especially areas ng Irisan Barangay, Quezon Hill area, Luknab area, Aurora Hill area, Quirino Hill. So those are actually our landslide prone areas. 13 barangay ang posibleng bahain kapag umapaw ang tubig sa lagoon. Pag hindi nalilinisan, babaha. Pag yan talagang puno, hanggang doon maabot yan. Light to moderate na pag-uulan ang naranasan sa Baguio City. Regular ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa mga barangay official para malaman ang sitwasyon ng mga residente sakaling patuloy na lumakas ang ulan na dalawa epekto ng bagyong Mirasol. Sinuspindi ang klase mula preschool hanggang high school sa Baguio City dahil sa epekto ng bagyo. Bukod sa Baguio City, mahigpit din na binabantay ng otoridad ang mga lugar sa Benguet na madalas makapagtala ng flash flood at landslide. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road. Based on the advisory ng ating DPWH, they are actually saying that it is open to light vehicles. But for safety purposes, sa amin, we do not really recommend that anybody be passing there.
Chris, patuloy na nakamonitor at naka-alerto ang Office of the Civil Defense sa iba't ibang mga lugar dito nga sa Cordillera Region, lalo pat merong mahigit sa 500 na barangays ang na-identify ang MGB na susceptible sa pagbaha at maging sa landslide. Samantala, Chris, mahigit sa 66,000 ang available na family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang mga warehouses, ganun din sa iba't ibang mga LGUs dito sa Cordillera Region. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nahuli kam ang pagkahulog ng isang pick-up mula sa gilid ng tulay sa Mangaldan, Pangasinan. Isang negosyante ang nasawi. Tutukan sa report ni CJ Torida. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang pick-up na lumampas sa isang pedicab sa bahaging ito ng Barangay Salaan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan kahapon. Makikita rin na pagkalampas ng pick-up sa pedicab, aksidenteng sumampa ang gulong ng sasakyan sa railing ng dadaan ng maliit na tulay. Bumaliktad at diretsyong nahulog sa sapa. Siya po nag-overtook sa isang pedicab. Ito po accidentally niya na nabangga yung isang edge po ng dito sa tulay. Ang nasabing tulay po kasi ma'am ay maliit lang po yung width niya, nasa 5 meters lang po. Sa videong ito, makikita ang nahulog na sasakyan sa sapa. Rumisponde ang mga otoridad upang ma-rescue ang driver. Tumulong din ang mga residente, pero wala nang buhay ang driver nang mailabas mula sa loob ng nahulog na sasakyan. Kinilala ang biktima na si Luis Gabriel Jr., 56 anyos, isang negosyante at residente ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Nakaburo lang kanyang mga labi sa kanilang tahanan. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Possibly po talagang tumama po siguro yung ulo niya kasi po parang unconscious po agad siya. At hindi na po ito gumagalaw ng sabi ng mga tao na interview namin. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Sapul din sa CCTV ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang computer shop sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Sandy Salvacio. Nahuli kamang pagnanakaw ng isang lalaki sa computer shop na ito sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nangyari ang insidente noong Biyernes at Sabado. Makikita rin sa kuha ng CCTV na inilagay sa jacket ang mga nakuhang barya. Tinatayang nasa 3,500 pesos na halaga ng barya ang natangay sa shop. Punta sila sa PMP. Pinabalik sila dito sa barangay na dito muna daw sisitilin. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gamit ang tricycle na ito, nagtungo sa Barangay 33B, La Paz, Lawag City ang isang lalaki upang mangisda sa dagat. Dakong alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Pero sa kuha ng CCTV footage na ito, hindi na ang may-ari ang sakay nito kundi isa ng kawatan. Pupunta siya sa ibang barangay, ma'am. Kukuha sana ng isda doon sa lawa, ma'am. Nung pinark na po yung tricycle at saka umalis na po yung asawa ko papunta sa dagat po, pinark po yung tricycle at saka hindi po nakuha yung susi. Makikita rin sa iba pang CCTV footages na sa ibang barangay na dumaan ang sospek lulan ng tricycle. Matapos i-report sa otoridad ang insidente na agad nagsagawa ng follow-up investigation, natunton ang tricycle sa Pasukin, Ilocos Norte. Tukoy na rin ang sospek na hindi na pinangalanan ng pulisya. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ating kamustahin ang presyo at supply ng bigas at iba't ibang gulay ngayong umiiral ang bagyong Mirasol. May live report si Sandy Salvacio. Sandy?
Chris, kasalukuyang nararanasan ngayon ang pag-ulan dito sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. At sa nakausap naman natin na ilang mga vegetable at rice vendors, nabanggit nga nila na wala namang paggalaw pa o hindi pa naman naapektuhan yung kanilang presyuhan bunsod nitong nararanasang panahon. Sa katunayan ngayong araw, nasa 48 pesos na ang kada kilo ng long grain, special aroma na nasa 50 pesos kada kilo, jasmine na nasa 38 pesos kada kilo, buko pandan rice na nasa 40 pesos kada kilo, jasmine red na nasa 35 to 45 pesos kada kilo, depende yan sa klase, at Cagayan rice na nasa 44 pesos kada kilo. May nakausap tayo, Chris, kanina na isa sa mga rice vendor at nasabi nga nila na matumal na yung bentahan ng bigas at mas lalo pa daw tutumal ngayon nga na nararanasan natin itong pag-ulan. Gayunpaman, kung dahil hindi pa nararanasan yung paggalaw sa presyo, ay asahan na rin daw na tataas na yung ilang mga presyo nito sa mga susunod pa na linggo. Samantala, wala ring paggalaw sa presyo ng imported rice magmula noong ipinatupad itong pagsuspinde at pagsuspinde ng pag-angkat nito mga imported rice natin. Sa presyohan naman ng gulay, nasa 180 to 200 pesos naman ang kada kilo ng carrots, nasa 40 to 50 pesos din ang kada kilo ng repolyo, patatas na nasa 60 pesos kada kilo, at sa lowland vegetables naman umabot na sa 80 pesos ang kada kilo ng kalabasa, talong na nasa 40 to 70 pesos kada kilo at okra na nasa 60 to 80 pesos kada kilo. May nakausap din tayo na vegetable vendor at nabanggit nga nila na karamihan naman sa kanilang mga paninda ay bumaba dahil nga sa pagdami ng supply ng mga ito. Maliban na lang dito sa nabanggit ko kanina na carrots na nasa 200 pesos kada kilo na dahil dati ay nasa 70 pesos kada kilo lang ito. At ang kalabasa na halos dumoble yung presyo bunsod nga ng pagbabarin ng supply ng nasabing gulay. Yan muna ang latest na presyuhan dito sa Malimgas Public Market, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nagbitiw na sa pwesto bilang House Speaker ng 20th Congress si Representative Martin Romualdez. Bunsod ito ng mga aligasyon ng flood control corruption at budget insertions sa Kongreso sa ilalim ng kanyang pamumuno. Umupo si Romualdez bilang Speaker of the House noong 2022. Bago ang kanyang pagbibitiw sa pwesto, may mga pagkilos ng patalsikin si Romualdez sa mga nakalipas na linggo. Samantala, uupo bilang bagong speaker si Isabela 6th District Representative Faustino D. III, ang nag-iisang nominee para sa pwesto. Patay ang isang barangay kagawad matapos na pagbabarilin ng hinihinalang riding in tandem suspects sa mismong barangay hall sa Malasiki, Pangasinan. Naka-alerto CJ Turida. Patay ang 61 anyos na barangay kagawad na si Sunny Caspillan Sr. ng barangay Payar, Malasiki, Pangasinan ng pagbabarilin sa loob mismo ng barangay hall pasado alas 3 kaninang madaling araw. Sa investigasyon ng pulisya, natutulog ang biktima sa loob ng barangay hall kasama ang dalawang CVO. Nang biglang pumasok ang isa sa dalawang hindi pa nakikilalang sospek at pinagbabaril ang biktima. Nagtamo ng 3 tama ng bala ng baril sa dibdib, tiyan at singit ang biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. Nagpatupad agad ng drugnet at checkpoint operations ang PNP upang malambat ang mga salarin. Nagsasagawa rin ng backtracking ng CCTV footages upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. 6 na basyon ng caliber 45 at 2 tingga ang narecover sa crime scene. Naman po siyang kaaway dito na multang na kaaway kasi po hindi niya mararating yung pangalawang kakawad kung mayroon siyang kaaway. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nakausap pa, nakakapagsalita pa siya. At yun ang magiging basis namin sa aming investigation. Hindi ko muna i-divulge yung mga nakuha naming ebidensya, subject for in-depth investigation. Yes. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima pero hindi tumutugon sa mga tawag. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala sa video, makikita na tulong-tulong ang mga otoridad at rescuers sa pag-angat ng tumaob na sasakyan sa creek sa bahagi ng Barangay Tungel sa Bagao, Cagayan. Bumangga ang SUV sa mga nakatambak na sandbag na nagsilbing rail barrier. Sa investigasyon ng PNP, maaari umanong hindi napansin ng 48 anyos na driver na isang doktor
ang makitid na tulay dahilan ng pagkakadisgrasya nito hanggang sa mahulog sa creek. Sinubukan pang itakbo sa pagamutan ng biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Matindi po yung ulan during that time. Upside down po ang kanyang posisyon. Kapag ganun po yung itsura ng sasakyan, ang ating biktima din po, ganun din po ang itsura niya. Kalahati ng katawan is nalubog po sa tubig. Pinakawalan sa baybayin ng barangay Masisit sa bayan ng Sanchez Mira, Cagayan ang dalawang pawikan. Magkasunod na na-rescue ang isang olive ridley turtle at queen sea turtle nitong Linggo at Lunes. Bago pinakawala ng dalawang pawikan, naglagay ng tracking tag ang mga kawani ng Senro at Mendro. Patunay daw ito na yumayaman ang biodiversity sa bayan dahil sa pagprotekta nila sa karagatan. Kaya patuloy din daw ang kanilang isinasagawang information dissemination sa mga residente sa coastal areas upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa pag-rescue ng wildlife species mula sa dagat. Sa ngayon, naghahanda na ang Senro Sanchez Mira para sa pagtatayo ng Pawikan Sanctuary sa baybayin sa naturang barangay. GMA playlist artist Malena Leonard may bagong single na Sa Iyong Tabi. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Masayang ibinahagi ni GMA playlist artist Malena Leonard ang bagong kantang handog niya para sa Kapuso listeners. Matapos kasi ang release ng debut single niyang Masterpiece, sinundan naman agad ito ng newest single niya na Sa Iyong Tabi. Sa iyong tabi, ako mamamalagi. Definitely feels surreal po. Kasi nung nakaraan po ako ng first single, parang ano na po yun ay parang this is my peak. Tapos nagkaroon pa ng pangalawa, super lang po. I'm super ecstatic about being given this opportunity. Si Malena ang youngest artist sa GMA playlist roster. Nagmula man sa isang multiracial family, pinili niyang kumanta ng isang Tagalog song. Pinag-aralan din ni Malena ang bawat lyrics at meaning ng kanta para makapture ang emotions ng listeners. I think that the part that I relate most with in the song is the love part directly and not the heartbreak song, because that's the part that I like to focus on and that's the part that I like to channel when I sing the song, because that's where I get the emotion from the part of loving. Mapapakinggan na ang Sa Iyong Tabi sa lahat ng music streaming platforms. Sa iyong tabi, ako mamamalagi. Wala nang nais pang makasama. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Panloloob sa isang paaralan sa Bantay, Ilocos Sur, sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Sa akuhan ng CCTV, makikita ang dalawang lalaking ito sa loob ng Paing Elementary School sa Bantay, Ilocos Sur, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon. Nakasuot ng hoodie at may takip sa mukha ang dalawa. Naglakad-lakad, tinangkang buksan ang pinto ng isang classroom pero hindi nabuksan. Itinuro ng isa ang susunod na target. Sa mahigit 20 minutong pag-iikot ng dalawa, wala silang nabuksan na silid-aralan. Pero napasok nilang school canteen matapos sirain ang padlock. Minardilyo, almost lahat ng classroom ay inattempt nilang buksan. Kasi naman doon sa school canteen namin hindi kami nag-iiwan ng cash. Hinala ng pulisya, kabataan ang mga kawatan na nasangkot na rin sa pagnanakaw sa Bigan City. Based kasi sa kanila sir, yung mga nakita pong CCTV is malaki po yung pagkakasabik po ng mga katawan ng mga bata at saka sila is from Bantay.
So, yun po ang nakikita namin. Sila rin po yung mga perpetrators, yung mga pansatigan saka dito sa bantay. So, yung po, nangyari po dito is na-turn over po sila sa PSWD sa bantay kasi na. Walang natangay ang mga kawatan. Makikipag-ugnayan ang pamunuan ng paaralan sa mga opisyal ng barangay upang mapaigting ang pagbabantay sa paligid ng paaralan. CJ Torida, One North, Central Luzon. 39 anyos na high-value target drug personality arestado sa bypass operation sa San Juan, La Union. Narito ang report. Arestado ang isang high-value target drug personality sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Ili Norte, San Juan, La Union. Mag-aalas 11 ng umaga kahapon. Kinilala ang sospek sa alias Jeffrey, 39 anyos, residente ng Barangay Santa Rosa, San Juan, Ilocos Sur. Isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakuha sa sospek. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakapiit ang sospek sa PIDEA Region 1 Jail Facility sa Camp Diego Silang, Carlatan, San Fernando City, La Union. Wala pa siyang pahayag. Arestado ang 45 anyos na lalaki sa buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Happy Homes, Baguio City kagabi. Ang sospek ay isang street-level individual at residente ng Barangay East Middle Quirino Hill, Baguio City. Nakuha sa operasyon ang hinihinalang shabu na may bigat ng humigit kumulang 2 gramo na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang sospek. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nanumpa na ang mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa maanomalya umanong flood control project sa bansa. Pagkatapos manumpa, isinagawa ang unang pulong ng mga miyembro ng ICI. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, araw-araw magpupulong ang ICI para mapabilis ang investigasyon. Saklaw na investigasyon ang lahat ng infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon para daw matukoy ang ugat ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Ang special advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ibibigay daw ang mga nakalap niyang ebidensya sa flood control projects para makatulong sa ICI. Samantala, pulis nagpaanak ng isang buntis sa gitna ng rescue operation sa Bataan. Tunghayan sa report. Isang pulis ang umani ng papuri matapos tumulong sa isang kakaibang rescue operation. Hindi laban sa kriminal kundi laban sa panganib ng panganganak sa gitna ng kalsada. Isang emergency rescue call ang natanggap ng Orani Police Station mula sa 911 hotline mula sa isang buntis na babae na nagli-labor sa Sitio Alicabok, Barangay Bayan, Orani, Bataan. Pero ang inaakala nilang simpleng rescue mission, nauwi sa aktwal na panganganak at isang pulis ang naging instant midwife. Agad rumisponde ang mga pulis mula sa Mobile 1 team ng Orani Police Station. Isa sa kanila, si Police Master Sergeant Ronald Imperial. Tumawag po ang 911 National na meron daw pong certain female personality na about to give birth daw po, ma'am. Agad-agad po kami nagresponde. Pagdating nila sa lugar, nadatnan ang buntis na nasa aktwal na panganganak sa ilalim ng isang puno. At dahil kritikal ang sitwasyon, nagpasya si Imperial na doon na mismo tulungan ang babae. Dating registered nurse si Imperial bago naging pulis, kaya hindi ito nagdalawang isip na iligtas na iniluwal ang sanggol at maayos na naputol ang pusod. Nakita ko po on the ground na nasa lupa po yung bata. With my stock knowledge and skills with the nursing and medical intervention, nag-act quickly na po ako para po matulungan po yung baby tsaka po yung mother. Ayon sa pulisya, isang batang babae ang isinilang. Ang inang 30 anyos ay may kapansanan. Parehong nasa ligtas na kondisyon ang mag-ina. Ayon sa PNP, hangad nilang mas lalo pang mapalapit ang loob ng mga residente sa kapulisan at gamitin ang 911 sa anumang klase ng emergency. CJ Torida, One North, Central Luzon. Dancing Poso Enforcer sa Dagupan City, good vibes ang hatid sa mga tao at motorista. Atin siyang kilalanin sa report. Bigay na bigay sa pag-indak ang Poso Enforcer na yan habang nagmamando ng traffic sa isang intersection sa Barangay Lucaw, Dagupan City. Ang mga motorista hindi mapigilang umiti sa dance moves ni Traffic Enforcer. Nakaka-good vibes lalong-lalo na sa mga everyday na dumadaan dito, lalo pag nagmamadali yung mga tao.
Tapos syempre, ang medyo mainit na yung ulo, pag nakita nila yung poso, usually, syempre nakaka-good vibes. Maging ang mga pedestrian, sinabing benta raw sa kanila ang mga hataw ni Mr. Traffic Enforcer. Every morning nakikita ko yan na dancing puso officer, nakakatuwa. Pero sino nga ba ang enforcer/dancer na ito? Walang iba kundi si Ginoong Edgar Rosario. Simula nitong taon, naisipan na raw ni Ginoong Edgar na gumawa ng bagong gimmick upang maiba naman daw ang vibe sa kalsada. Ano lang mo ba, ano lang sa'yo para hindi ka ma-stress sa traffic, para lahat ng motorista sasaya. Kahit anong traffic, ginagawang trabaho po, ma'am. Sa kanyang 7 a.m. to 4 p.m. duty, hindi raw ito napapagod na araw-araw mag-entertain sa mga motorista. Ayon sa pamunuan ng Poso, maganda raw ang naidudulot nitong good vibes sa mga tao lalo na kung mainit ang panahon at umiinit din ang ulo ng mga motorista. Maganda pong mayroon po tayong ganung enforcer kahit na po pag may traffic is na hindi po naiinip yung mga motorista natin habang pinapanood po siya na nagmamando ng traffic po. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 99 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din namin pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.